Hinamak na manugang. Kabanata 30. Sa mga mata ni Megan Lewis, si Young Master Dixon ay isang natatanging figure. Siya ang pinakamakapangyarihang tao sa bansa. Walang sinuman ang posibleng may kumpara sa kanya. Para siyang Diyos sa lupa. Sinuman ay mapalad na makalanghap ng parehong hangin na gaya niya. Bumilis ang tibok ng puso ni Megan Lewis habang walang kamalay-malay na hinihila niya ang kanyang palda. Gayunpaman, nang siya ay yumuko, huminto siya. Si Alex Dixon ba yun? Hindi kaya si Alex Dixon ang young master ng Dixon family? Hindi, imposible. Naningkit ang kanyang mga mata. Anong ginagawa mo dito? May hinihintay ka ba? Hindi man lang nag-abalang sagutin ni Alex Dixon ang tanong niya. Wala siyang masyadong oras. Matapos niyang ayusin ang bagay na ito, kailangan pa niyang magmadaling umuwi para hindi na muling magalit si Helena sa kanya. Natigilan si Megan Lewis, tinitigan siya mula ulo hanggang paa. Bakit siya nandito? Baka nag-leak ang balita ng appointment niya kay Young Master Dixon. Siguradong sinubukan ni Alex Dixon na gamitin ito bilang isang pagkakataon upang mapalapit sa lalaki. Nagdilim ang mukha niya. Mawala ka na, walang kwentang basura. Tumadyak siya, huwag kang maging isang sakit sa mata. Naghihintay ako ng isang mahalagang panauhin, at kung magdulot ka ng anumang gulo dito, tatanggalin ko talaga yung mga mata mo. Lumayas ka. Dahan-dahan tumungo si Alex Dixon. Mukhang wala talagang alam tungkol sa akin si Megan. Baka masyado lang siyang paranoid. Huminga siya ng maluwag, pinag-cross niya ang kanyang mga braso sa kanyang dibdib. Pag-aari mo ba ang parke na ito para madali mo akong itaboy? Tanong niya. Masaya ako dito. Bakit ang hilig mo pang tumingin sa akin? Napakunot noo si Megan Lewis. Huwag mong isipin na hindi ko alam ang iniisip mo, babala niya. Sa tingin mo ba ay titingnan ka ni Young Master Dixon dahil magkaparehas lang kayo ng apelyido? Malaki ang agwat sa pagitan ninyo. Basura na parang wala kang qualification para dilaan ang talampakan ng kanyang sapatos. Hindi ako nandito para sa lahat ng iyon. Hanggang ngayon, nagmatigas ka pa rin. Bakit hindi na lang magsabi ng totoo? Nagtaas ng kilay si Megan Lewis. Bakit kailangan niyang maging confident? Kahit pa kalmado si Alex Dixon, nagawa pa rin niyang i-provoke ito. Anong klaseng tao ka sa tingin mo? Casual na tanong niya. Sa tingin mo ba dapat lumuhad ang lahat at makinig sa iyong sinasabi at tawag? Umisi si Megan Lewis. Binabalaan kita sa huling pagkakataon, lumayo ka sa akin. Gusto mo talagang umalis ako. Pumunta lang dito si Alex Dixon dahil naisip niyang matutulungan niya si Jane Lewis na mamuhay ng mas maligaya. Gayunpaman, tila ang Lewis family ay hindi karapat-dapat para sa kanya na makipag-ayos sa kanila. Bilisan mo na at umalis ka na, heist. Huwag kang sakit sa mata dito. Umiti si Alex Dixon, okay sana di mo pagsisihan ito. Pagsisihan. Nanaginip ka ba? Sagot ni Megan. Tumango si Alex Dixon. Walang ibang salita, sumakay siya sa kanyang electric scooter pauwi. Please. Pagsisihan ko daw. Umikot ang mga mata ni Megan Lewis. Hindi ka karapat-dapat na pagsisihan ko ang anumang bagay. Naglakad si Alex Dixon sa kalahati, kinuha ang kanyang telepono, at tinawagan si Wang Lizu. Mabilis na sumagot si Wang Lizu, Young Master, nakausap mo na ba ang pamilya Lewis? Pawalan sila ng reputasyon, nakuha mo ba sinabi ko? Matigas na sabi niya. Pagkatapos magsalita ni Alex Dixon ay ibinaba na niya ang telepono. Dahil hindi na maalaya ng Lewis family na nagkamali sila, hahayaan niya silang tanggapin ang parusa. Siya ang magiging parusa sa ginawa nila sa aking asawa. Naningkit ang kanyang mga mata. Matapos itaboy ang bastard, maganda ang mood ni Megan Lewis. Nag-touch up siya sa makeup niya at ngumiti. Malapit na siguro siya ngayon. Napuno siya ng pag-asa, ngunit habang lumilipas ang panahon, wala pa ring palatandaan si Young Master Dixon. Madilim na ang langit, at mas malamig ang panahon. Ang kanyang mga binti ay nagsimulang sumakit, ngunit hindi siya umupo. Walang paraan na mahuli siya ni Young Master Dixon na hindi handa. Maya-maya pa, hating gabi na. Wala nang tao sa paligid ng parke. Hindi napigilan ni Megan Lewis na humanap ng bench na mauupuan this time around.
May parte sa puso niya na gustong nang umalis, pero hindi siya naglakas loob na umalis sa bench. Baka na-late lang si young Master Dixon. Sa isip nito, naghintay siya hanggang umaga. Matapos maghintay ng isang gabi, kahit ang kanyang maselang make-up ay hindi maitago ang kanyang haggard na hitsura. Madilim na bag ang nagbigay kulay sa kanyang mga mata, at ang kanyang pulbos ay naging cake. Sa puntong iyon, alam niyang hindi darating si young Master Dixon. Hindi napigilan ang sarili, mabilis niyang tinawagan si Wang Lisu. President Wang, hindi ba sinabi ni young Master Dixon na darating siya ng alas 7:30? Naghintay ako buong gabi, bakit hindi ko siya nakita? Hiling niya. Malay ko sayo. Umuso si Wang Lisu. Puntahan mo kung sino ang gusto mo. Mas mabuting huwag kang humingi ng tulong sa akin. Akala niya ang babaeng ito ay kamag-anak ni young Master Dixon, ngunit hindi niya inaasahan na ang presensya nito ay makakaabala sa kanya ng ganito. Dapat siyang magpasalamat na hindi siya pumunta doon at sinaktan siya. Saglit na natigilan si Megan Lewis habang sumigaw, anong klaseng tono yan? Hipag niya ako. Gusto mo bang manatili sa kumpanyang iyon? Humagalpak siya ng tawa. Please, sino ka sa tingin mo? How dare you pretend as young Master Dixon's sister-in-law? Walang ibang salita, binabaan siya nito. Napakurap siya, natigilan. Kahapon, napakabait niya sa kanya, ngayon. Sinubukan ulit ni Megan Lewis na tumawag, ngunit ang tanging narinig niya ay mga ingay mula sa kabilang linya. Malinaw, na blacklist siya. Ag! Sigaw niya, pinadyak ang paa sa lupa. Walang ibang salita, nagmamadali siyang bumalik sa kanyang kumpanya. Sa conference room, nagtipon ang lahat. Madilim ang mukha ni Lola Lewis. Nakapadala ka na ba ng notice kay Jane Lewis? Natanggal na ba siya? Tumango ang manager ng HR department. Ito ay ipinadala kahapon. Ilang araw na. Bakit hindi pa siya pumunta dito para magmakaawa sa akin? Napakunot ng noo si Mark Lewis. Masyadong matapang si Jane Lewis. Sa tingin ko hindi siya pupunta para mamalimas sayo. Baka naghanap na siya ng bagong trabaho. Siguro, sa pagtatapos ng araw, sigurado akong darating siya para humingi ng awa sa akin. Biglang itinulak ang pinto ng conference room, at pumasok si Megan Lewis. Parang pagod ang mukha niya, at nanginginig ang mga paa. Nagsalubong ang kilay ni Lola Lewis. Nakita mo ba si young Master Dixon? Umiling siya. Lola, nakipag-appointment na po ako kay young Master Dixon, nakangiting sabi niya. But Alex Dixon must have messed it up. Hindi kami nagkakilala dahil sa kanya. Ano? Sumuray-suray si Lola Lewis. How dare he? Palayasin silang lahat sa Lewis family. Biglang sumabog ang ingay ng nagmamadaling yabag sa entrance ng conference room. Hindi maganda ito. Abangan ang susunod na kabanata.